para gawin yung rake portion, meron tayong isang letter U at saka dalawang straight. Pero yung technique para hindi tayo mahirapan na magtalim, okay? Yung dalawang gitna ay isa muna siya. Putulin natin isa. So, siya ay 70 mm, dalawa, and then 50. This one is 38 mm. So, yung pinakamahaba ay 178 mm. Yan. Tapos, puputol din tayo ng dalawang isang 140. Pero dito, ang gagawin natin ay putulin muna bago i-layout yung susunod na puputulin. Kasi mayroong kinakain yung cut-off saw natin na certain distance. So, putol muna tayo. Pagkaputol natin nung pinakamahaba, puputol naman tayo ngayon ng 140 mm. So yung dalawang pinutol natin na bakal ng bar ay tataliman natin yung both sides nila. Bali, magkakaroon tayo ng 4 na talim. So, since medyo mahaba siya, pwede hindi na natin gamitan ng vice grip. Bago kayo mag-proceed sa kabilang side, kailangan hindi na mainit yung isang side para hindi kayo mapasok. Isaw-saw lang natin yung dito sa kulad. So, nataliman na natin yung 4 na sides. Ngayon naman ay i-bend natin ito tapos puputulin ito sa dalawa. So yung mas maliit, yung ginawa natin na 140 mm ay hatiin natin sa gitna. Puputulin natin. Lagyan nyo lang siya ng mark. So, meron na tayo nung dalawang tin sa gitna. This time, para hindi masyadong malalayo yung haba ng kada tin, i-measure nyo na lang yung naputol nyo doon sa mahaba. Tapos, doon kayo magbe-bend. So, dalawang side yon. Yan. Tapos, i-bend natin siya ng U-shape. So, ganito yung magiging itsura kapag na-weld na yung rake. So, para mag-weld niyan, mas madali na nakaklamp siya. So, sasama tayo ni Mannig.
after welding, so ito na yung naging itsura ng rake natin. So, naglagay tayo ng dalawang pins dun sa frame. Yan. So i-bend muna natin tong rake portion bago natin siya i-weld doon sa neck. So magme-measure tayo ng 30 mm from the tip. Tapos i-clamp natin siya para i-bend ng 15 degrees. So yung pagka-clamp, maganda na nasa taas yung welded portion para sabay-sabay sila, pare-pareho sila ng angle. Compared sa pag nakataas yung clamp natin. So dapat ganito yung pagka-clamp. Tapos gamit tayo ng ball peen hammer. Para malaman kung tama na yung angle, pwede nating ilapat doon sa drawing since 1:1 naman yung ratio na. So kapag okay na yung angle, pwede na tayo mag-proceed sa drawing. So ito medyo may konting kulang pa. So proceed na tayo sa welding ng part. So i-weld natin itong rake doon sa neck. Yung position niyan ay ganito yung pag-welding natin. So yung rake, neck, tapos isabay na natin na ilagay din itong hole. So sa kabilang side naman yon. So ganyan yung magiging itsura niya before natin siya i-weld. Okay, so na-welding na natin yung neck and hoe and rake. So this time, kailangan natin linisin. So titiktikan natin siya para mawala yung mga slag. Tapos gumamit tayo ng face shield kasi pwedeng tumalsik sa mukha niyo yung slag. Then kung gusto nyo mas maayos siya, i-grind natin para smooth yung mga surface. Wala masyadong bako-bako na corner. So ikakat na natin itong wedge. Yan. So hanggang doon sa initial na mark nyo. So ready na siya for assembly. Okay. So before natin siyang i-assemble, maganda kung meron kayong pintura, no? Meron kayong paint. So kapag sa painting naman, maganda na meron ding varnish muna bago natin siya i-spray paint. Pero sa case natin, sige, subukan natin diretso na spray paint. So ito na yung toe rake natin, yung handle na nabatisan na. Then yung head niya portion, yung hoe at rake portion. Tapos yung wedge. So may pintura na rin yung ulo niya, no? So ang lagay lang niya ay ganito lang. So papasok mo lang siya. Okay.
Tapos, bago nyo ilagay yung wedge, kailangan meron siyang wood glue. So, lalagyan natin ng wood glue yan. Okay. So, i-hammer down nyo lang siya hanggang kaya pang i-hammer down. Tapos, putulin natin yung excess. So, lalagarin na natin yung excess ng wedge. Gamitin natin yung hacksaw kasi baka pag wood saw yung ginamit nyo, baka tamaan nyo yung bakal. Okay? So, okay lang na mabawasan siya ng hacksaw. Huwag lang masira yung lagarin natin. So, tapos na ang ating horek. Kumayo kayo at gumawa ng horek.